morning. So, ito ang engineering economy natin. And ang topic natin ngayon ay rate of return. And ang rate of return formula ay supposedly, ang formula niya ay net profit over capital. Pero sa engineering economy, net annual profit over capital cost. Kahit i-search niyo yan sa Google, ang totoong formula niya dapat ay net profit over capital. Actually, ang ROR, ang ibang term dyan ay interest rate. Tingnan nyo dito sa example 1. Dito sa nire-read ko kasi hindi na ito gumagamit sa formula ng engineering economy natin. Okay, sabi na dito, bumili ka ng cellphone na worth 10,000, then binanta mo na ito sa online ng 10,300. Ano ang rate of return mo? Hindi parang, so yung capital mo daw dito, 10,000. Ang revenue mo, 10,300. So kung i-minus mo si revenue tapos capital, 300 ang net profit mo. 300 na net profit divided by capital, 3%. Di ba? Basically, interest rate lang ito. Kasi ang principal cost, principal value mo, 10,000. Ang future value niya, naging 10,300. Hindi kung i-ano mo yan sa formula ng simple interest, na future value is equals to present times 1 plus IN, di ba? Ang makukuha mo na interest rate ay 3% din. So, basically, ang ROR pala ay interest rate. Pero dito kasi sa engineering economy, may iba siya. Ang term nila sa ROR, iba rin. Ang formula kasi nila na ginagamit ay net annual profit over capital cost. Dahil millionaire, ang mga ibang engineer dyan, ang lalaki ng pera na hinahawakan nila, kaya binase na lang siguro nila sa annual profit na lang. At hindi na lang sa net profit, kundi net annual profit na lang. Net annual profit over capital cost para liliit siya. Para at least nakikita nila per year yung tubo nila at hindi na lang per whole. So dito naman sa example number 2, ito na gagamitin na natin dito ang engineering economy formula natin. So nagpatayo ka ng milk tea shop na worth 1 million. Ang kinikita mo dito yearly ay 250,000 after na bawas lahat ng mga bayarin tulad ng taxes, SSS, PhilHealth, Pag-ibig, etc. Ano ang ROR mo sa business na ito? Okay, so ilista muna natin ang lahat ng mga kailangan. Capital muna. Kasi alam naman natin na sa formula na meron tayong net annual profit tapos capital. So ilista ko capital muna. Ang capital ko dito ay 1 million, obviously. And then, ang kinikita mo dito ay 250 after na bawas lahat. So net annual profit na yun. Net annual profit, obviously, 250,000. Ano ang ROR mo? Yan. So, ROR is equals to net annual profit or net annual profit over capital. And then, i-multiply daw natin siya ng 100%. Alright, so yung net annual profit natin ay obviously 250,000 din. Yan. Of course, i-divide na lang natin. $250 divided by 1,000. 25%. Yan. So, 25% daw ang nakukuha mo dyan. Yearly. Pag hindi yearly ay, hindi wala kasi walang hanggan. Wala siyang sinabi kung ilang taon bago matapos bago mabulok yung milk tea shop mo or bago siya hindi kikita. Pero for now, ang kinikita niya muna 250,000. So, yan yun. Okay, medyo simple example number 3. Dito naman,
isa kang licensed professional tricycle driver tapos bumili ka ng motor na worth 80,000 at pinasidecar mo ito ng stainless steel na worth 35,000. Sabihin natin na wala kang day off sa pag-work mo as a driver per week tapos may kinikita ka na 800 average per day. Naggagasolina ka rin 3 pesos per week na worth 120 per. Ako lang nag-assume sa mga to kasi wala akong tricycle. So, ano ang ROR mo dito kapag ang madalas na tagal ng tricycle ay 10 years, okay? So, use the straight line depreciation here. So, dito naman guys, i-consider naman din natin yung depreciation per year niya. Kasi cost din yan. Bumili ka ng tricycle, tapos wala na. Kailangan mo din bawiin yung depreciation cost niya dito. Kasi nabubulok din ang tricycle. Kailangan mo bawiin yung pagkabulok niya para hindi ka lugi. Okay? So, ilista muna natin ang capital. Alright. Pero dalawa ang capital, di ba? Tricycle driver, pumili ka ng motor. Tapos, sidecar to. Sidecar pala itong nililista ko. Kaya, ito yung motor. I-add ko sa sidecar. Yon ang kabuuan ng tricycle. So, kung i-add mo yan by just mental, 80 plus 30. Okay, 115. No. Hindi. 80 plus 30 muna. 110. Okay, 115 nga talaga. And then, sabihin natin na wala kang day off. Sabi niya, kumikita ka daw ng 800 pesos average per day. So, net annual profit ba? Annual revenue. Kasi meron kang gasolina pa. Okay, 800 per year ang revenue mo. Ngayon, ang annual gasolina mo ay 120. Pero ini-negative ko. Yung ginagawa ng iba dyan, ini-negative na lang nila para mamaya akong i-add nila. Kasi cost yan eh. Cost. Kaya negative 120 per... Ay, wait lang. Per day pala yan, no? I-multiply na lang natin pala to. So, ang annual revenue ko, 800 average per day. Pero i-multiply ko yan. I-convert ko yan per year. So, sabihin na lang natin na 360 days para per year na yan. Then, parehas din dito sa 3 times ka daw nagpapagasolina per week. So, 3 times per week. And then, i-multiply ko mo pa yan sa ilang week per month. 4 weeks per month. And then, ilang month per year? 12 months, no? Kaya 3 times per week, kasi ito, 120 pesos per gasolina. And then, 3 times per week siya. Tapos, syempre, ilang weeks? 4 na weeks. Then, 12 months. Para maging years. And dito naman pala, kahit di na lang yan. Kasi baka hindi ko sigurado kasi may 360, may 365. Gawin ko na lang 7 days. Okay? Tama ba? 7 times 4 times 12. 7 days. 7 days ka daw na nag-work. And then, ilang week? 1 week per day. Pero i-multiply ko into 4 weeks. Wala, parang nahihilo ako Okay, wala kasi mahirap pala to. Oh my gosh. Annual revenue. Meron tayong 800 per day. Yan, 800 per day. And then, multiply ko yan sa 7 days per week.
And then, iaano ko yan sa 4 weeks per month. And then, iaano ko yan sa 12 months per year. Para maging yearly tayo. Okay, 800 times 7 times 4 times 12, no? 7 times 4 times 12. 336 nga. 336 days. 800 times 7 times 4 times 12. Okay, so 268, 800. Sarili kong example to guys, Di bali sarili kong example to guys, kasi may mga times na finifix nila 360 days, iba din yung sagot dyan. Okay, kaya ako sinasabi ko nahihilo ako dahil sa sarili kong example. So ito, annual revenue naman. Annual revenue is, wait lang, bakit annual? Gasolina ka pala. So, ini-negative ko siya, then maging P. 120 pesos per gasolina. Pero per week yan. 120 pesos, 3 beses per week. 3 times per week. And then, ilang weeks? 4 weeks per month. Per 1 month. And then, ilang month per year? 1 month. Bakit 1 month? 12 months per 1 year. 3 times 4 times 12 times -120. Negative 17,280. Negative 17,280. Ayan. Alright, and then after that guys, ikunin na din natin yung depreciation. Yung depreciation natin, gagamitin daw natin si straight line method. Yung formula ng straight line method ay future value minus salvage value, or total depreciation over lifespan. Yung total depreciation natin after siya namatay, yung lifespan niya is capital 115 minus yung yung salvage value na wala siyang sinabing salvage value, kaya 0 dito sa lifespan 10 years. Now, i-divide mo yan, mabawasan na ng isang 0, 11,500. Pero negative yan kasi cost yan. Alright, so kung i-ROR na natin yung net annual profit natin, ima-minus lang natin yung annual revenue 268,100. Ma-minus ko yan sa 17. Tapos kay 11. And then i-divide ko yan sa capital cost na 115,000. Yan. Shortcut ko na lang kasi wala naman ako nilagay dito. Multiply by 100%. So, bali yung ROR mo 268,800. 208
208. Malaki. 208.71. Malaki ang kinikita mo pa dyan. Kaya patok na patok yan. Patok na patok talaga. Sobrang sobra. Okay, dito makinig na tayo dito sa actual engineering economy problems natin. Dito na yung pinaka-importante, guys. Okay, so a company estimates that installation of steam pipes in the factory will reduce the fuel shock. Mahirap yan. Dito na lang. Kasi ano yan eh, nakakahilo yan. Dito muna tayo para mas madali bago tayo tataas. No? An investor buys a land for 1 million and construct a 3-door apartment for students worth 5 million. He estimates that the annual receipts from the apartment to be 1.2 million and annual expenses to cover taxes, insurance, and maintenance of the apartment to be 100,000. He also estimates that the land can be sold for 3 million and apartment for 1 million at the end of 10 years if his money is now earning the 8% interest rate. Interest before taxes. Will this property earn enough for the investment to be justified? Use ROR method. Ilista ko muna daw si capital. Ano ang capital natin dito? Bumili ka ng lupa na worth 1 million. Bumili ka pa ay nagpatayo ka pa ng apartment worth 5 million. So 6 million ang capital mo. Right? Okay, next. After this one, ano pa ba? Kunin daw natin yung mga annual cost naman. Annual cost. Isang annual cost dito ay itong pala. Sige, annual cost ay annual expenses to cover taxes daw, kasabi na dito, pabayaan muna natin ang receipt, annual receipt from apartment. Ito ang kinikita daw nila, nire-receive nila to. Kinikita daw nila to galing sa renta ng mga nag-apartment na mga estudyante. 1.2 million per year yan. Pero dito naman, annual expenses, cost yan to cover taxes, insurance, and maintenance department, and equal daw yan sa 100,000. Alright, next is he also estimates that land can be sold for 3 million and apartment for 1 million at the end of 10 years. So, ang buhay pala ng business mo, 10 years. Ang buhay ng lupa mo at apartment mo, 10 years. And ibig sabihin, salvage value yung 3 million at 1 million. So, yung salvage value, 3 million plus 1 million. Tingnan mo, yung lupa, 1 million dati, ngayon naging 3 million. Hindi kasi nagde-depreciate ang lupa. Tumataas pa yung value niya. Pero yung apartment, yan ang nagde-depreciate. Dati, 5 million, pinili mo. Ngayon, naging 1 million na. 4 million na yan. Yan. 4 million na yung last. Pero hindi siya annual cost, loko. So, ilipat ko to sa yan. And then, if his money is pero yan. Since my salvage value, guys, meron din depreciation. Ang gamitin natin dito sa engineering economy, ang laging ginagamit dito, sinking fund method. Hindi na tayo gumagamit ng straight line, declining balance, double declining, and SYD. Straight sinking fund lang tayo dito. Kasi paano ko nasabi na sinking fund? Kasi sabi na dito, if his money is now earning 8% interest before taxes. Ang ibig sabihin nito, guys, by default, 8% ang ginagamit na interest rate. And paano nangyari yun? If his money is now earning 8%, saan yung earning na yan?
Ang kinikita niya siguro guys, wala kasi siyang sinabing specific, pero siguro ang kinikita niya sa annual receipts from the apartment to be 1.2 million. Ang kinikita niya dyan, dinideposit niya sa bangko at nag-earn niya ng 8% interest rate per year. Per year yan. Walang interest na wala kasi siyang sinabi kung ano yan, per 2 years or per 10 years. Ano yun? Per year. Automatically per year yan. And iba kasi yung kinikita niya sa apartment, imposible kung 8% yung kinikita niya sa apartment, hindi. Yung kinikita niya doon, din-deposit niya, kumikita din yun ng 8% interest. And para mabawi mo yung depreciation ng lupa mo, building mo, or yung building lang, kasi lupa naman tumataas, value niya lang. Yung building, is yung, alam mo, para ma-offset mo yun, yung gasto mo, is gagamitin mo na din yung interest rate percentage into sinking fund interest rate para mabawi mo lang, kasi saan ka pupulot ng interest rate para sa sinking fund formula? Wala. Gamitin mo na lang din yung kinikita mong percentage sa deposit para mabawi mo lang. Gets? Para mabawi mo lang. I-offset mo by using the same interest rate sa pagdi-deposit mo ng pera mo. So, isulat ko na yung formula ng sinking fund na future value. Total depreciation or accumulated depreciation after 10 years is equivalent to small d, per year yan na depreciation. Tapos, 1 plus I raised to n minus 1 tapos over I. Yan ang formula ng sinking fund. Annuity lang yan, di ba? Annuity. And ito ang sagabal na ano. So, bali i-ano ko na lang para hindi siya sagabal. Small d. Yan, para makisabay siya sa annual cost. And then, it is copy-paste ko na lang, substitute. Yung accumulated ko, alam naman natin ang capital natin 6 million eh. Minus ko siya sa 4 million. And then yung letter I ko, 0.08. And then yung N ko, yung number of years niya, 10 years. What the hell? 2 million divided by 138,058. 138,058.978. 977 pala. 977. Okay, depreciation finished. After that, ilagay na din naman natin yung annual revenue. Yung revenue mo, $1.2 million lang. Ilista ko na lang dito. 1.2 million per year. To annual receipts from the apartment to be 1.2. Alright. Next guys, kukunin na natin si ROR. So, yan. Basically guys, summary. Nilista ko si capital. Then, nilista ko din si salvage value. Pero since may nabasa tayong salvage value, i-include din natin daw si depreciation. Salvage value guys, hindi yan cost ay hindi yan gain. Indication lang yan na may depreciation. Kaya hindi ko siya dinadagdag. Hindi ko yan hinahalo sa profit. Hindi to profit. Indication lang to na may depreciation. Okay? So dito naman, after ko nalista yung capital at salvage value, nilista ko na yung annual cost and annual revenue. So, ROR equals yung net profit, annual profit, annual revenue, 1.2 million. Ma-minus ko yan sa annual cost na 100,000 minus
138,058.977 na minus ko na lahat. Then, i-divide ko yan sa 6 million. Then, i-multiply ko yan sa percentage. Panoorin nyo ako mag-solve. Emulator. Alright, and 1.2 tapos yan, igaganong ko, ganyan ang 1 million, 1.2 million yan. Ma-minus ko yan sa 100,000. And then minus 138,058.977. Then 6. And then iulitin ko yung ginawa ko kanina. Yan, tapos 6. Ganyan, 6 million na yan. And then i-multiply ko siya ng 100%. 16.03. Mahirap talaga ang RORA, no? Mahirap pag English yung problem. Luka. And then yun. Tama ba yung sagot natin? Yan, yung answer dito, 16.03. Ngayon, naging 16.03 nga. Okay, so, dito naman sa... Balik tayo sa number 1. Yung lukong-lukong number 1 na yan. Kasi magbibigay ako dito ng exam. Ganito din. Okay, dito sa number 1. A company estimates that installation of steam pipes in the factory will reduce the fuel bill by as much as 25%. The cost of the installation is 100,000 pesos. Installed and the annual cost of taxes and insurance is 6%. So, bali guys, ang sinasabi na dito guys, i-summarize ko ang naintindihan ko dito. Kasi binasa ko to, sinagutan ko to bago ko ituro. Ang mangyayari dito, nagbabayad daw kayo ng fuel bill every year ng 200,000. Ito. Kaya napili nyo na lang, bili na lang tayo ng insulation na worth 100,000. Kasi makakatipid tayo ng fuel bill dyan. And mababawasan yan ng 25%. Yung 200 pesos na binabayaran mo, 200,000 per year na binabayaran mo, mababawasan daw yan ng 25%. Para makatipid daw kayo ng annual fuel bill. Kikita ba yan? Lugi ka ba dun? Mas better bang nagbabayad ka na lang ng 200,000 per year for 5 years? Or every year? Forever? Or mas better mo na lang na nagbabayad ka na lang ng... Kasi ang minus 25% ng 200, 150,000 yon. Nagbabayad ka na lang ng 150,000 tapos nagbayad ka pa ng 100,000 cost ng insulation. Saan ka kikita? Bumili na lang ba ng insulation or hindi na? Yan ang sabi niya. At ibabase mo yan sa 5 years of use. And then, a minimum rate of return on investment 10% is desired. Kasi gusto mong kumita daw ng 10%. Para, alam mo, ibulsa mo. Joke lang. So, kasi kumita ka naman kahit 1% lang. Pero ang gusto mo lang kasi 10%, desired eh, di ba? You have a desire. Sabi ni Buddha, desires the cost of suffering. Pero kasi gusto mong mag-desire para magsira. Alam mo, kasi may desire ka eh, di ba? Gusto mong yumaman eh. So, bali, ilagay mo na lang muna dito yung... So, i-assume ko na nag-gets niyo ang problem. Gusto mong parang namimili ka kung bibili ka ng insulation or hindi. So, capital muna kasi ang binili mo dyan, insulation. Kasi naka-italize pala yun Capital. Tapos, ito yung cost ng insulation, guys. Capital yan. Ay, wait lang. Isulat ko pala, i-indicate ko para mas organize ako. With insulation. Makakabayad tayo ng 100,000 dyan. Pero yung annual fuel bill na natin dito, alam mo kung magkano? 200,000
minus, kasi yung dati daw, kung walang insulation, 200,000 per year daw binabayaran natin. Ima-minus ko daw, 200,000 minus 25% of the same 200,000. So, ang magiging ano dyan, 150,000 na per year ang binabayaran natin sa fuel bill. Okay? And, ano pa ba? Sinking fund depreciation naman. Kasi annual fuel bill yan. Yung annual fuel bill natin. Actually, this is actually a straight line. So, I have to find the sinking fund more. Here's the sinking fund formula. Let me just paste it here. Kaboom, kaboom, kaboom. Alright. So, let me copy paste here again. And as we all know, our depreciation is, do we have a depreciation? Sabi na dito, if the insulation is worthless after 5 years of use. It did not mention a salvage value, guys. So, our accumulated depreciation after 5 years is full 100,000 or equals to the capital itself. So, it is 100,000, okay? And then our interest rate is, we have a desire, guys. We have a desire. And if we want to offset that desire, 10% para, alam mo, ma-offset natin yung depreciation niya, 10% na din ilagay natin. Or 0.1. Yan. I-practice nyo na lang na kung may sinabi na desire, yan ang gagamitin yung interest rate. Automatic by default sa ROR ng engineering economy, ginagawa nilang yung percentage na binanggit sa huli na sentence, yun yung interest rate na ginagamit mo sa sinking fund. So, yung N naman natin na 5 years equals, panoodin nyo ulit ako na mag-solve. 100,000 hindi pala pwede na. And, ano yan? 1 plus 0.1 tapos 5. Pero, wait lang. Kailangan kong i-fraction to. And this is 0.1 na naman. Pero ito, minus 1 po. Okay, I think that's accurate. Enter. 16,379,748. 16,379.748. Okay, tapos na. Pero kumikita ba tayo dito? Hindi. Wala siyang sinabing directly revenue dito. Kasi kinukumpara lang natin kung makakatipid tayo sa insulation at sa walang insulation. So, tapos na. Wala na tayong makikita dyan. Pero meron pa tayo, meron pala, annual cost of taxes and insurance. So, ibaba ko na lang dito. Annual cost, annual taxes and insurance is equals to 6% of the first cost. Alam mo yung first cost. Always pag first cost binabanggit, yun yung capital. 6% ng 100,000. Panoorin niyo ulit ako mag-solve. Okay, times 100, 6,000. Alright, tapos na lahat. Tapos na. Okay, so, i-add ko total annual cost with for insulation. Panoorin niyo ulit ako mag-solve. Ay, shock, na-delete ko pala yun. Emulator. Bali, 150, 123 plus 6,000 plus 16,379.748. Enter. 172,379,748. Okay. 172,379.
048. Okay. Anong 048 kan? 748. Okay. Okay, after natin nakuha yung annual cost, tumahimik muna tayo. I-consider na natin yung without insulation. Wala tayong binabayar ng capital, just mere annual fuel bill lang. Yan. Meron ba tayong binabayaran bukod dyan? Wala, kasi wala tayong nagde-depreciate na binili. Wala din tayong depreciation, wala tayong taxes and insurance kasi wala nga tayong insulation, di ba? Nagbabayad lang tayo ng fuel bill every year. That's it. Ngayon, i-highlight ko na to. Boom. I-solve na natin si ROR. Yung ROR ko na, kung pa, intuitively guys, I cannot just explain this to you. Ima-minus natin yung annual fuel bill. At saka yung 172 na annual cost pag may insulation. Tapos, i-divide natin yan sa capital cost na 100,000. Tama ba? Tama yan. So, tapos i-multiply natin ng 100%. So, parang ang sinasabi niya dito sa numerator, kumikita ka daw. Base sa comparing sa walang insulation, may kita ka. Parang may naibawas. And yung bawas na yun, i-divide mo yan sa capital cost para makita mo kung magkano o ilang percentage ang kinikita mo. Anong kinikita dyan? Yung nai-reduce. Hindi talaga siya kinikita, kundi reduction lang. Kasi nagbabayad ka pa rin ng annual fuel bill eh. Okay, panood niyo ako mag-solve. 200 minus 172 379.748. Oops. Fraction 100,000 times 100, 27.62. 27.62%. Finished. Itagda natin ang sagot. Tinan mo, answer oh. 27.62%, 27.62%. Ito, nahanap ko to sa Google, itong problem. Hinahanap-hanap ko. Ulit, para makita ko yung solution niya, hindi ko pa rin mahanap hanggang ngayon. Kaya, talagang sinolve ko naman by common sense and nakuha ko naman. Okay, so yeah. Thank God at nakuha pa rin. 27.62. So, last problem para lahat ay mayroon tayong mas malawak ang reference natin para mas marami tayong alam na example and para alam mo muscle memory, you know. Okay, dito an investment of 270,000 can be made in a project that will produce a uniform annual revenue of obviously, and then have a salvage value. Out of pocket cost blah 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 blah. Okay, so basically, i-stack ko muna ang capital ulit. Ang capital natin dito ay obviously yan. And then, ang annual revenue naman natin ay 185,400 for 5 years. Okay, and then salvage value, pabayaan na natin yan. Salvage value niyan. Then, out of pocket cost for operation, ito, annual cost. Annual operation and maintenance is equals to negative 81. I-negative ko na lang para wala na akong isusulat na annual cost, annual revenue. Basta kung annual cost, negative. Okay, per year na yan. Taxes and insurance will be 4%. O, another na naman. Annual taxes and insurance cost per year. So, sabi na annual and taxes and insurance will be 4% of the first cost per year. So, 4%
of the first cost. Alam mo yung first cost, capital lagi yan. Basta first cost. So, 4% of 0.04 times 270, 123. Okay. 10,800. 10,800. Ano ba? Next, hanapin pa natin ang ibang cost. The company expects capital to earn not less than 25% before income taxes. Gusto daw nila. Actually, hindi talaga nila in-expect yan. Basta gusto nilang kumita ng more than 25%. Is this a desirable investment? We don't know. Okay, so dito pala negative to. Negative pag annual cost. So, ilagdag ko na dito yung depreciation. Big D. Copy ko na lang nas taas. Kaboom! So, yung big D natin, 270, 123 minus yung salvage natin, 10% of the investment. So, bali 10% of the what? 270, 123. And then, yung I natin naman ay, yun yung 25%. Sinasabi ko, by default, yung percentage na binanggit sa ROR problem sa huling sentence, no? Bahala na lang kayo sa totoong buhay kung saan yung pupulutin ang percentage na yan. Nasa sa inyo yan. Pwede kayong mag-desire, pero dapat nasa sa inyo yan. So, hindi sinasabing may nagbibigay sa inyo ng percentage. Okay, so yung number of years is 5. Equals. Panoorin ulit sa ako mag-solve. 270, 123 minus 0.1 of 270, 123. Alright. Another fraction dito, 1.25 na lang, automatic, tapos raised to 5. And then minus 1. And then 0.25. And then, 29,608,758. 29,608,758. 29,608,758. Pesos, syempre. Tapos, bukod sa pesos, negative. Negative yan, ha? Tama ba? 29,608,758. Okay? So, negative yan. Lahat ng cost, annual cost, ay negative. Gets? So, net annual profit. Kasi, I believe na ilista ko naman lahat. Out of pocket cost for operation. Basta, net annual profit cost pa rin yan. So, net annual profit is, isolve ko na lang diretso dito. 185,400 minus 81,123 minus 10,800 minus 29,608,758. Okay, so 63,991,242. 63,991,242. 63,991,242 pesos, syempre. Net annual profit yan. Ngayon, ROR now is therefore equals to 63,991,242. Tapos, i-divide ko siya sa 270,000 and then 100% and then equals to i-divide ko lang yan para mas mabilis ka calculator, divide na lang agad, divide, answer divided by 270. 1, 2, 3, yan. Tapos, i-multiply mo siya ulit, yun. Multiply agad, 100%. 23.7. 23.7%. Yun. Tama ba ako? Of course. Ito, answer ROR, 23.7%, less than 25%, not at desirable. So, less than 25% ko, sabi na, of course, not a desirable. Of course, not a desirable investment. Yes, yes. Alright. We're done. Well, good. I-attach ko na lang siguro ito sa
wag na lang. Basta ito na yan guys. So, I hope na marami kayong natutunan sa rate of return. Mahirap maghanap ng problem sa rate of return. Ito lahat. Lahat ito yung mga nakuha ko sa mga Google, nakuha ko sa notes ko nung nag-aaral ako nung college. So, that's it. Wala na akong alam. Meron pa palang isa. Pero sobrang hirap naman yan para sa mga level nyo. At hindi nyo ma-appreciate bilang student. Kaya hindi ko na inire-recommend yun. So, yan lang muna.